Video, nag-harvest nga ako dito ng aking mga pananim. Ito yung unang bungad nung pagbunga ng aking mga halaman, idols. Kaya kita-kita mo sa video na tuwang-tuwa talaga ako dito sa mga na-harvest ko. Tara mag-ikot at mag-harvest ng ating pananim. Itong sitaw nga, idols, nagkamali ako dito ng pagtatanim. Dapat pala bago magtag-ulan, nagtanim na ako dahil yun yung pinaka-peak na maraming bunga. Pero nung mga time na yan naman, idols, marami pa rin siyang bumunga at pinuntahan ko nga itong isang side, idols, na doon tayo nagtanim ng maraming kamuting kahoy. Dito kasi, nakapagpatubo pala ako ng mga kalabasa dyan, idols. Medyo payat nga siya, kaya hindi siya halos namumunga. Pero napakasipag naman niyang mamulaklak, kaya naman haharvestan na natin yung kanyang bulaklak. Okay. Hindi natin yung masarap kasi itong bulaklak, idols. Hindi naman to mamumunga, kaya kinuha na natin yung kanyang bulaklak. Itasay na natin yung ating mga sitaw, idols, kasi mga ilang araw na naman bago ako makaakyat dito dahil grabe talaga yung orders natin, idols. Sumingit lang tayo na magpunta rito para i-check yung aking mga halaman. At ito nga, may mga binigay siyang mga bunga. Iisipan ko kung pwede na natin harvestin itong ating upo, pero mamaya na siguro bago tayo aalis. Kasi sabi nitong aking videographer, pwede na daw. Kasi maliit na variety lang to ng upo, idols. Kaya naman hindi siya lalaki. At pag napabayaan natin siya, hindi masarap igulay dahil yung buto syempre matigas. At dito nga sa kabilang side ko ng sitawan, idols, may mga namumunga pa rin. Kaya naman sinimot ko na yung mga bunga niya. Kasi ang sabi ko nga, ilang araw na naman bago kami makaakyat. So talagang kukunin na natin para hindi tumigas yung mga bunga ng sitaw. Dahil nga bago pa lang tayo sa pagtatanim ng idols, hindi natin alam yung mga tamang season ng paghahalaman. Kaya naman sa susunod na taon, medyo mas maalam na tayo pagdating sa paghahalaman at sa mga uri ng gulay na dapat nating itanim depende sa panahon at sa kasabuan. Kinuha ko na nga itong mangilan-ngilang okra dito, idols, kasi nga ilang beses na nag-mature yung mga okra dahil hindi ko nga na-harvest kaagad. Masarap sa okra na medyo mura pa, kaya naman yung medyo maliliit kinukuha ko na, idols. At dahil napakatagal nga magmula nung huli tayong nag-long form video, idols, gusto ko lang i-shoutout yung aking mga followers. Hello kay Ate Rosalinda Villegas na dating nasa Istanbul, Turkey at nandirito na siya ngayon sa Pinas. Hello Sir Chris Bautista at syempre sa ating katoto na si Uncle Ricky Sugi. Thank you so much po for always watching, idols. Itong aking mga pananim talagang fulfilling dahil kahit na dinaanan ng bagyo, talaga namang tignan mo, idols, napakagaganda ng aking mga halaman. Ito kasi itong ating kamatis nagbubunga na nga. Nagtanim ako ng ilang radish din dito sa tabi nito at may kamatis pang pasibol. At dahil nga, idols, nagigil na tong videographer natin dito sa ating sili, magbabawas tayo para dire-diretso din yung laki ng ating Ang babawasin natin yung nasa bandang babang part. Kasi yun yung mga mature na. Magbabawas lang tayo para hindi mapigil yung paglaki, idols. Grabe, ang daming bunga. Grabe, ang daming bunga. Syempre, napag-desisyonan kong kunin na siya, idols. At nag-ikot nga rin ako dito sa kabilang side ng farm, idols, dahil nga panahon ng singkamas at saka ng sigarilyas ngayon, idols. Meron pa rin talaga siyang bunga. Kaso yung iba medyo matataas na kaya hindi ko na siya kayang abutin. After nun, nagpunta nga ako dito sa magandang sili ng aking inay.
Ang kinukuha ko dyan, idols, yung mga medyo orange o nagre-red na. Pag puti pa kasi yung siling yan, ibig sabihin hilaw pa or hindi pa maanghang. Pero pag nagdidilaw, nag-orange at nagre-red na, yun na yung maanghang na maanghang talaga siya, idols. Sobra yung anghang niya, promise. May mga tanim din sitaw si nanay dito, kaya naman nagsisimot tayo ng mga sitaw, sigarilyas at saka singkamas dahil sayang, idols, dahil nagmamature nga. Tumitigas, hindi na mapapakinabangan, At dito pero sa side na to, may idols, tatanim tinumba pa ni naman. nanay yung kanyang mga ube at ayan, oh. Oh. Ang lalaki ng bunga niya, idols. Ayan. Oh. Kahit nakatumba siya, sobrang dami niyang bunga. Siyempre, masarap ito sa idols. Ayan, oh. Masarap ito sa halayang ube. Ito, idols, at meron na ngang mga bunga ito sa side naman ito ng kabilang farm namin, idols. Tanim yan ni nanay. May mga bunga na yung kanyang mga, ayan, yung kanyang mga talong. Ayan. Nasa baba kasi siya, idols. Kasi nung bagyong uwan talagang dumapa ang mga halaman. Kaya naman, ayan. I think kailangan na siyang, yung iba kailangan na nating harvestan, idols. So, mag-harvest na tayo ng And after ko nga mag-harvest ng talong, nanguha na rin tayo dito ng talbos ng kamote para sa ating sinigang. At syempre, hindi ko palalagpasin ang mga talbos ng kasoy. Sino dito ang kumakain ng talbos ng kasoy? Ako kasi, idols, since lumaki talaga ako, isa ito sa mga pangpagana kong kumain. Lalo na nga, idols, may mga time talaga na wala akong gana dahil nga may hyperacidity ako, masyadong mapili yung sigmura ako pagdating sa pagkain. Pero pag may talbos ng kasoy, kahit ito lang at bagoong, lalo na syempre kung may prito o inihaw, napakasarap nito, idols. Pero paborito ko to, linalagay ko talaga siya sa sardinas at yun yung gagawin ko mamaya pag uwi natin sa baba, talagang maglalagay ako nito sa sardinas. sabi nga nila, idols, pag meron kang tinanim, meron ka ring aanihin at syempre, meron kang pangulam. Ito yung mga iilan sa mga bunga ng ating mga pananim, idols, sa ating mini farm. Meron tayong na-harvest na talong, merong sitaw, may sili, may maliit na bell pepper, may okra, may kalabasa, at meron din tayong bulaklak ng kalabasa. Syempre, nag-harvest din ako ng kamote para sa sinigang later. At nakapag-harvest nga ako ng upo, idols, at fulfilling talaga sa akin itong upo na to. Kasi last time na umakyat kami, maliliit pa, tas pagdating namin sobrang ang laki na niya. Pero ito na talaga yung size niya, idols. Tapos nakakuha tayo ng saba doon sa pinapahinog ni Papa. Ang sabi kasi ni Itay, kumuha na tayo ng parte natin dahil nahihinog na nga. Kaya kumuha naman ako dito. Kumuha rin ako ng talbos ng kasoy kasi gusto ko later na maglagay ng talbos ng kasoy sa sardinas. Kaya naman kung ikaw meron kang spare time at merong space kahit papano sa paligid ng iyong bahay, pwede kang magtanim at nang may maani ka rin. Happy planting, idols! After nga ng harvesting, idols, dahil may order pa tayo today, uwian na. Bye, idols! At katulad nga ng sinabi ko, idols, masarap ang talbos ng kamote, talong, okra na prinito, at syempre yung sardinas na may dahon ng kasoy o talbos ng kasoy. Kaya naman, kain tayo!